lupain, kayamanan, utang na loob, para masabing ako isang makapangyarihan. Kuna, ang tunay na kaginhawaan ng aking buhay. Meron ako kung ano man ang gustuin ko at kailangan ko, at sila ay nagagalak sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa aking pangan at para sa aking simbahan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Lumayas ka sa aking harapan. Hindi kita dahil masilayan. At bakit ako titinag? Ikaw naman sa aking harapan. Punyeta! Sabi na lumayas si sabi! Huwag ka na lamang umuwi rito kung ganun din ang gagawin mo. Oo, ganun na lamang. Sa ibang bahagi ng libingan, may dalawang tao ang humuhukay ng paglilibingan na malapit sa pader na parang babagsak na. Ang isa ay dating sepulturero at ang isa naman ay parang bago, sapagkat hindi siya mapakali. Dura ng dura sa lupa at panay ang higpit ng sigarilyo. Lugi pala tayo ng ibang lugar sapagkat dumudugo at sariwa pa. Hindi ko na to kaya. Gitod tanawin. Napakaselan mo naman. Kung ikaw siguro nasa kalagayan ko, ibang magiging reaction mo. Alam mo ba dati, pinag-uukay ako, 20 araw pa lamang ang bangkay, at sariwa pa ang mga laman nito. Ang bangkayan niya ay kailangan pasanin at ililibing sa libingan ng mga inchi. Nagpunta si Ibarra sa libingan upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama, na si Rafael Ibarra. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang madaratnan sa kanyang pagbisita doon. Asan ang libingan ng aking ama? Naroon ang libingan ng iyong ama sa may malaking krus. Ginoo. Naglakad ng malumanay si Ibarra, ngunit hindi niya mahanap ang krus saan man siya magpunta. Ito ba? Doon yata. Ngunit ang lupa ay binungkal na. Muli silang naglakad, ngunit hindi nila matagpuan ang krus. Nilapitan nila ang isang sepulturero upang magpatulong sa paghahanap ng libingan. Saan namin matatagpuan ang libingan na may malaking krus? Malaking krus? Yung gawa sa tali yung yanto? Ganyan nga. Ganyan nga. Tapos yung libingan puro maraming bulaklak? Oo, ang Adelpa, Pampanga, at Pensamiento. Ituro mo sa amin ang direksyon kung saan papunta sa libingan at kung nasaan ang cross. Ang cross? Wala na, sinunog ko na. Bakit mo sinunog? Pagkat yun ang utos sa akin ng kurang malaki. Kurang malaki? Sino yun? Yung mahilig mamalo, si Pare Garote. Kung ganon, nasaan na ang patay? Ngunit wala na rito yung bangkay. Nasaan ang patay? Nasaan ang patay? Nasaan? Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Padre Salvi. Agad niya itong sinugod. Anong ginawa mo sa aking ama? Anong ginawa mo sa aking ama? Wala akong ginawa sa iyong ama. Anong wala? Di ko tiyak, ngunit may halang sa bagay na ito. Si Padre Damaso. Ah, Kura, tulungan ko na po kayo. Salamat.
tila kayo ay masaya. Talaga po, ako po ay masaya. Kasi nabigyan pa po ako ng pag-asa. Anong pag-asa yan? Ang sigwa. Ang sigwa, ibig ba ninyong maligo? Maligo po ako hindi masama. Nung ba ako nakakatisod ng dayak, ngunit nag-atay pa po ako ng magandang bagay. Ganun po. Ay nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa, ngunit biglang kumidlat. Sino Joseph Santo ba parang mahal? Di ba kayo sasama sa aking mga anak? Pinaganda kayo ng inyong ina ng pagkurang hapunan. Ayaw po kami paalisin ng sa Kristan Mayor hanggang kawalan ng gabi. Saan kayo paroroon ngayon? Doon po sa kampanaryo. Akit kayo ng kampanaryo. Mag-ingat kayo sa bantingon. Huwag kayo lalapit doon pag kumikindan. Salamat po sa payo, Ginoon. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang isang binata. At matapos iyon ay nakasalubong niya ang Teniente Mayor ng bayan na si Don Filipo at ang asawa nito na si Doña Tia. Nakita mo ba sa libingan ng anak na namatay na si Ibarra? Opo, nakita ko po siya bumaba ng sasakyan. Kung kaya yung sinasabi mo, nagtubo pa siya doon upang masilayan ng ang libingan ng kanyang ama. Kung gayon, isang malaking dagok ito sa kanyang buhay. May matinding suliraning hinaharap sina Basilio at Crispin dahil napagbintangan ni Sacristan Mayor si Crispin na kumuha ng 2 onsa. Siguro kung tayo ay nasa bahay at kasama natin sila, ako ay hindi na matatakot. Doon, hindi ako pagbibintangan na magnanakaw at hindi siya papayag na pinapalo ako nito. Ganito na lamang ba tayo habang buhay? Mas ibig ko pang magkasakit upang maalagaan ni inay. Hindi maaari yun. Mamamatay tayong lahat. Ang nanay sa sama ng loob at tayo naman sa gutom. Magkano ba sasahurin mo ngayong buwan? 2 piso. May 3 nila akong multahan. Ganito na lang. Bayaran mo na lang yung halagang binibintang nila sa akin upang pinapamagbintang magnanakaw. Nababalo ka na ba, Crispin? Hindi maaari yun. Magkukutom ang nanay. Nagbilang ang nakababatang kapatid at nalula ito sa laki ng halagang ibinintang sa kanya. Mukhang masarap ang ulam, pero hindi pa nila ako pinapakain. Ilang araw na nila ako hindi pinapakain hanggat hindi ko na ibabalik ang 2 onsa. Paano kung paniwalaan nito ni Inay? Sabihin mo sinungaling ang Sacristan Mayor. Sinungaling silang lahat. Porkit ang ama natin ay isang sugarol. Biglang pumasok ang Sacristan Mayor. Basilio! Minumultahan ka ng kalahati dahil hindi maganda ang iyong pagtugtog. Ikaw, Crispin, naiwan ka dito hanggang hindi mo binabalik ang iyong ninakaw. Ngunit kami may pahintulot na. Ay, hindi kami may ikawalo. Ganun ba? Sa ika-10 ka na makakauwi. Ngunit Ginoo,
Nagalit ang sakristan mayor. Kinaladkad pababa si Crispin sa pagbaba. Naririnig ni Basilio ang mga daing ng kapatid. Batid niyang lubos na nasasaktan ng kanyang kapatid. Gumawa ng paraan si Basilio upang kahit siya man lang ay makalabas sa poder ng kasakristan mayor. Si Sisa ay hindi mapamahiin. Ngunit sa dahilang marami siyang naririnig tungkol sa mga guni-guni at mga asong itim ay pinasok ang kanyang kalooban ng malaking pagkatakot. Tinangkang magdasal, tawagan ang Birhen, ang Diyos, upang ingatan ang kanyang mga anak, lalong-lalo na si Crispin. Ngunit dahilan sa pag-iisip sa mga anak, ay hindi na po nangalimutan niya ang pagdarasal. Iniisip ang mga anyo ng bawat isa, ang mga anyong iyon na laging nakangiti sa kanya, maging sa pagtulog o sa pagpupuyat. Subalit, biglang nanindig ang kanyang mga buhok at napadilat ng labis at pamangha ang kanyang mga mata, malikmata o katotohanan. Nakita niya si Crispin na nakatayo sa tabi ng kalanan. Crispin! Crispin! Sa palaging inuupuan kung sila ay nag-uusap. Ngayon, Oh, tila kayo ay masaya. Talaga po, ako po ay masaya. Kasi nabigyan pa po ako ng pag-asa. O anong pag-asa yan? Ang sigwa! Ang sigwa, hindi ba ninyo palito? Maligo ko hindi masama. Di ba ako nakakatisip ng daya? Ngunit nag-aantay pa ako ng magandang bagay. ngunit dahilan sa pag-iisip sa mga anak, ay hindi na po nang nalimutan niya ang pagdarasal. Iniisip ang mga anyo ng bawat isa, ang mga anyong iyon na laging nakangiti sa kanya. Muli pang nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa, ngunit biglang kumidlat.